Pagkatapos ng ilang mga hadlang, nakarating na sila sa Base A. Nakita nila si Hanho na nakatayo malapit sa flag point ng Base A, at ang isa sa kanila ay nagsabi sa iba na siya ay miyembro ng team ng The Necromancer. Pinati sila ni Hanho sa pagsusumikap na ginawa nila upang makarating dito. Pagkatapos ay sinimulan niyang kutsain sila sa pagsasabing na sayang nila ang kanilang mga resources sa pagsunog ng lahat ng mga patay na katawan ng halimaw, pero hindi nila alam na wala si Songwoo sa simula pa lang. Sinisikap ni Hanho na sirain sila sa pag-iisip sa pamamagitan ng kanyang mga salita, dahil kung mas magiging emosyonal sila, mas magiging malala ito para sa kanila. Si Jieshan ay sumisigaw kay Hanho dahil sa kung gaano kalakas ang loob niyang ikumpara siya sa kanyang katalinuhan, at tinawag niya si Hanho na ipis. Sinabi ni Hanho na naasar si Jieshan dahil wala siyang magagawa dito dahil halos lahat ng oras niya ay ginugugol sa pagsusunog ng mga bangkay na iyon. Si Jieshan ay sumigaw pabalik sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabing saan niya nakuha ang kapal ng mukha na makipag-usap sa kanyang mga nakatatanda ng ganito, at lalo pa niyang kinwestiyon ang mga etika ng mga bansa sa Silangang Asya. Inutusan ni Jieshan ang kanyang mga tauhan na patayin si Hanho, at nagsimulang umatras si Hanho mula sa flag point A. Naasar si Jieshan dahil hindi niya mahawakan agad si Hanho the North Star, pero nakuha naman nila ang Territory A mula sa kanila. Tinanong niya ang kabilang team kung gaano katagal ang kanilang aabutin para makuha ang C-Base. Si Huey ay nagsabi sa kanya na siya ay nasa C-Base. Ngunit ang Necromancer ay naroon din, kaya't tatawag siya mamaya muli pagkatapos makipag-deal sa Necromancer. Si Huey ay may lubos na may kumpiyansa na tatalunin si Songwoo dahil siya ay abala sa pagkuha ng flag point, at ang kanyang mga skeleton ay nakatayo pa rin. Si Huey at ang kanyang mga team member ay nagsimulang sumugod kay Songwoo ng buong bilis upang mamanage nila at tuluyang masakop ang C-Base. Samantala, iniisip ni Songwoo na ang Chinese team na ito ay binubuo lamang ng mga baliw dahil si Songwoo ay may hawak na peking flag point, at kung totoo man ito, sila ay makakatanggap sana ng abiso mula sa system. Sa kabilang banda, medyo masaya si Huey dahil makakakuha siya ng malaking promotion at isang word of appreciation mula sa Lord General of Heaven. Pagkatapos nito, bigla na lang silang lahat ay nakatanggap ng mensahe na ang C-Base ay wala pa ring tao. Nagsimulang ngumiti si Songwoo dahil alam niyang huli na ang lahat para sa kanila, at nahulog sila sa kanyang bitag. Nagsisigawan ang mga pirata para umatras, pero huli na ang lahat para sa kanila. Nagsimula na silang durugin ng mga skeleton ni Songwoo. Si Songwoo ay nag-aalangan. Napurihin si Hanho dahil siya ay magiging mayabang pagkatapos ikwento ito, ngunit ang diskarteng ito na gumamit ng peking flag ay nasuggestion niya. Iminungkahi rin niya ang isa pang diskarte, upang maloko sila sa flag ay magtago sa ilalim ng lupa. Napapaligiran sila Huey mula sa lahat ng direksyon ng mga skeleton ni Songwoo, at inutusan niyang patayin silang lahat para madali niyang makuha ang flag point ng walang anumang pag-aalala. Si Huey, sa kawalan ng pag-asa, ay gumamit ng maraming summoning circles, ilang mga nilalang sa dagat, kasama ng maraming tubig, ang lumabas sa mga bilog na ito, at ang paligid nila ay binaha sa isang iglap. Ang buong lugar ay natabunan ng tubig dagat, na nagbigay kay Songwoo at sa kanyang mga skeleton na walang pagkakataong makatakas. Pagkaraan ng ilang oras, ang tubig ay nagsisimulang mawala, at ang mga halimaw sa dagat ay hindi mabubuhay ng walang tubig ng matagal. Si Huey at ang kanyang mga team member ay nakaligtas sa baha sa pamamagitan ng paggamit ng mga mask upang makahinga sa ilalim ng tubig, at iniisip nilang natalo na nila ang Necromancer ng tuluyan sa pagkakataong ito. Sinabi ni Huey na matatagalan para tuluyang mamatay ang mga nilalang sa dagat, pero dapat na nilang sirain ang mga skeleton at ang Necromancer sa oras na ito. Si Huey at ang kanyang mga miyembro ng team ay mayroong rank 2 synergy na tinatawag na The Marine Boys. Ito ay isang defensive synergy na required ng team na magsuot ng 20 o higit pang swimsuit type armor. Pinapataas nito ang endurance nila sa ilalim ng tubig ng 10% at pinapayagan ang mga miyembro ng team na malayang gumalaw sa ilalim ng tubig o sa wetland. Inutusan ni Huey ang kanyang mga tauhan na hanapin ang bangkay ng Necromancer, at kung siya ay buhay, kung gayon man ay halos naghihingalo na siya ngayon, at madali nila siyang tatapusin. Si Songwoo ay lumilipad sa itaas nila at sinasabi sa kanila na hindi na nila kailangang hanapin siya. Naging alerto ang mga marino dahil hindi nila inaasahan ang magiging resulta nito.
Ligtas na nakalabas si Songwoo dahil sa instant teleportation skill ng kanyang Shadow King's bracelet, at ang kanyang wyvern ay naka-standby malapit sa kanila. Ang bracelet na ito ay isang legendary item, at pinapataas nito ang lakas, tibay, at dexterity ng 3 puntos. Maaari nitong i-teleport ang user sa isang kalapit na shadow sa loob ng radius na 100 metro pagkatapos itong lagyan ng magic. Inutusan ni Hui ang kanyang mga tauhan na salakayin si Songwoo dahil karamihan sa kanyang mga skeleton ay patay na, at ang necromancer na wala ang kanyang mga skeleton ay lubos na walang silbi. Dagdag pa, sila ay malayang makagalaw sa basang lupang ito. Nagsimula silang maghagis ng mga javelin kay Songwoo at sa kanyang wyvern. Si Songwoo ay na-excite, at gumawa ng maraming bone spears. Inihagis niya ang mga bone spears sa halimaw na isda sa ibaba. Matapos silang patayin, ginawa silang lahat ni Songwoo na kanyang mga skeleton. Iniisip ni Songwoo na ang mga skeleton fish na ito ang pinakamahusay na halimaw sa wetland, at hindi sila namamatay dahil sa kaunting tubig kundi binubuo lamang sila ngayon ng mga buto. Sinimulang lunukin ng mga isda ang mga marino, at sinabi ni Hui kay Songwoo na harapin sila sa baba na isang tunay na lalaki. Nakita ni Hui ang isang magic drone ni Quan na lumilipad sa ibabaw ni Songwoo. Nakipag-ugnayan si Hui kay Jieshan at humiling ng backup. Sinabi sa kanya ni Jieshan na nakakahiya ang kanyang team, dahil malaki ang kontribusyon nila kung bakit sila ay napaalis sa mainland. Sinabi pa ni Jieshan na gagawa sila ng bagong team pagkatapos nito upang palitan si Hui, at sinabi niya na ang kanyang mga huling sandali ay magiging malaking tulong sa kanila para sa pagtukoy sa kapangyarihan ng necromancer. Si Hui ay patuloy na nagmamakaawa para sa tulong, ngunit si Jieshan ay isang baliw, at pinutol niya ang kanilang koneksyon. Natutunan ni Jieshan ang higit pa tungkol sa necromancer ng detalyado sa pamamagitan ng pangyayaring iyon. Ang pagkamatay ng kanyang mga nasasakupan ay isang malaking kawalan, ngunit nakinabang pa rin siya mula dito sa pamamagitan ng pag-alam na ang necromancer ay maaaring mag-refill ng kanyang kapangyarihan ng napakadali. Huminto muna sila sa pag-overtake sa Territory C kung saan naroon ngayon ang necromancer. Pansamantala, maghahanda sila ng masusing linya ng depensa sa Base A, pagkatapos ay aatake sa Base C, pagkatapos ay dadaan sa Base B. Dagdag pa, isang bahagi ng kanilang hukbo ang umaatake na sa Base B. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagsabog ng bangkay dahil ang necromancer ay nasa Base C, at sila na ang bahala sa ipis na si Hanho at sa mga Koreanong manlalaro na sumasakop sa Base B. Si Jieshan ay nakikipag-ugnayan sa team na nakatalaga sa pagsakop sa Base B para sa kanilang ulat. Ipinaalam ng pinuno ng pangkat kay Jieshan na may mga halimaw sa Base B, at mukhang takot na takot siya. Ang dalawang halimaw na tinutukoy niya ay sina Hanho at Ji Soo-yun, na umaarangkada sa kanilang hanay. Ginagawa niya ang kanyang huling ulat sa Lord General of Earth habang papalapit sa kanya si Hanho the North Star. Nagalit si Jieshan pagkatapos makaranas na naman ng panibagong pagkatalo at binaligtad ang mesa kasama ang laptop. Hindi pa rin makapaniwala si Jieshan na natalo na naman siya sa isa pang major battle, dahil sa tingin niya ay napakatibay ang kanyang diskarte. Medyo nag-aalala si Quan at tinanong siya kung ano ang mangyayari sa kanila, at inutusan ni Jieshan ang lahat ng mga sundalo na umatras upang maiayos nila ang kanilang plano. Samantala, sa kabilang panig, sina Ji Soo-yun at Hanho ay tinapos na ang huling pirata sa Territory B. Ang Griffin Rider at ang mga Islanders ay lubos na masaya dahil tinapos nila ang isang buong squadron ng mga pirata nang sila lamang nang walang anumang casualty. Ang Griffin Rider ay napasabi na si Hanho ay medyo malakas, hindi tulad ng mga chismis na nagsasabing ginagamit niya ang necromancer upang mag-level up sa kanyang ranking, at si Hanho ay naging mayabang habang ang kanyang pagiging ma-pride ay parang tumagos sa bubong pagkatapos marinig ito. Tinanong siya ni Hanho tungkol sa kung sino ang nagpapakalat ng mga chismis na siya ay binubuhat lamang ng necromancer, at sinabi ng Griffin Rider na wala siyang ideya tungkol dito. Tinanong ni Ji Soo-yun si Hanho tungkol sa kung ano ang susunod nilang gagawin o kung dapat nilang gamitin ang parehong diskarte ng paulit-ulit para mapababa ang bilang ng mga pirata. Sinabi sa kanya ni Hanho na ang parehong diskarte palagi ay hindi gagana sa bawat pagkakataon, at dapat lang nilang tapusin ang mga bagay-bagay. Sinabi pa niya sa kanya na ang pagpapabagal sa oras ay mabuti para sa isang laro,
Ngunit kapag ang mga tao ay hindi nakakita ng mga resulta ng mabilis, nagsisimula silang madismaya. Ngunit hindi iyon ang uri ng laro na nilalaro nila dito mismo. Ang mga pirata ay maaaring magkaroon ng mga item na maaaring magbago ng buong sitwasyon sa isang iglap, at napakaraming mga posibilidad, kaya naman kailangan nilang tapusin ang buong pagsubok na ito bago makabuo ang mga pirata ng bagong pang-counter. Lahat ng mga sinasabi ni Hanho ay ipinadala kay Songwoo sa walkie-talkie, at tinanong niya si Songwoo kung may mga katanungan. Sinabi ni Songwoo na walang mga tanong, dahil ang lahat ng sinabi ni Hanho ay may ganap na kahulugan sa sitwasyong ito. Sinabihan ni Hanho si Songwoo na gawin itong siguradong panalo sa pamamagitan ng pagpuksa sa kanila gamit ang kanyang overwhelming na kapangyarihan. Ang magic drone ay sumusunod pa rin. Si Kwon na gumagamit ng drone ay nagsabi kay Jieshan na ang necromancer ay lumilipad patungo sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Sinabi ni Jieshan na nasisiyahan na yata ang necromancer dahil mayroon siyang skeleton army, ngunit wala ito kumpara sa kanilang bilang. Ipinaalam ng ibang gumagamit ng drone kay Jieshan na hindi lang ito ang necromancer, pati na rin ang iba pang Koreanong manlalaro na nasa base B. Kahit anong isipin ni Jieshan, hindi niya maintindihan kung bakit inabandona na lang ng mga Korean players ang kanilang base dahil madali nila itong nasakop sa pamamagitan ng pagpapadala ng detachment. Kahit na ang mga Koreano ay mas malakas, hindi pa rin sila mananalo laban sa mga pirata matapos makuha ang kanilang mga buffs na ninakaw, at iniisip niya na ang necromancer, na siyang rank 2 sa hanay ng Korean, ay ang kanilang strategist. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na e-play ang kanilang magic drone transmission ng live sa TV sa harap niya. Iniisip niya na baka sinuwerte lang ang mga Korean players hanggang sa puntong ito dahil gumagawa sila ngayon ng hindi makatwiran na mga desisyon. Nagpadala siya ng ilang sundalo upang sakupin ang isang base, ngunit mayroon pa ring ilang mga skeleton na nagpo-protekta sa base na iyon. Ang kanyang mga tauhan ay nagulat pabalik na sila ay inaatake ng mga higanteng skeleton, at sila ay tinalo ng mga ito. Iniisip ni Jieshan na ang mga sinasummon na mga skeleton ay mawawala o hindi na makakagalaw kapag lumayo ang kanilang distansya mula sa kanilang summoner, at iniisip niyang maghintay pa ng kaunti upang ang distansya sa pagitan ng necromancer at ng kanyang mga skeleton ay lumayo. Dagdag pa, marami pa silang teleport scroll na natitira, at patuloy siyang nagte-teleport ng mas maraming tauhan sa base C. Pagkaraan ng ilang oras, naging alerto ang mga pirata pagkatapos makita ang isang bagay. Ito ay lumalabas na isang malaking unit ng robot, at ang mga pirata ay nagreklamo na ang necromancer ay nandaraya sa isang fantasy setting. Pinangalanan ni Songwoo ang unit na ito bilang legendary hero na si Necrogan. Ang mga pirata ay hindi pa nakarinig tungkol sa anumang bagay na tulad nito, at isang otakong pirata ang nagsabi sa kanila na sila ay lalaban sa isang legendary hero, na parang sila ay masasamang grupo. Ang isa sa mga pirata ay nagsabi sa kanila na ang isang ito ay hindi isang golden robot unit, ito ay parang katulad lamang, ngunit ito ay gawa sa putik. Sinimulan nila itong atakihin pagkatapos sabihin na hindi ito isang legendary hero. Ang mga golem ay kayang lumipat ng kanilang sarili at sundin ang iniutos sa kanila kahit na malayo si Songwoo o ang creator nila. Ang mga pirata ay lubos na masaya dahil ang golem ay madaling nasira, ngunit nang biglaang, isang pirata ay nahuli nito at sumigaw na ang golem ay nag-regenerate. Ang pirata ay sumigaw na ang legendary hero ay gumawa ng isang hostage. Nakipag-usap ang mech unit or robot unit at sinasabi sa kanila na hindi na kailangan para sa machine na ito na may napakaraming specs para e-hostage ang mga mababang organismo. Ipinaalam niya sa kanila na ang kanyang mission ay protektahan ang base C, at para sa kanyang mission, dapat niyang alisin ang lahat ng mababang organismo. Naglabas si Necro ng malaking energy wave gamit ang maraming mana, na nagpasabog sa karamihan ng mga pirata. Ang tanging depekto ng mech unit na ito ay nangangailangan nito ng maraming mana, ngunit hindi kailanman mauubusan ng mana si Songwoo sa larangan ng digmaan, kaya napaka-unstoppable nito. Si Songwoo ay may legendary Chaos Crystal, na nagbibigay sa user ng Chaos Attribute, na nagiging sanhi ng kanilang mana na tumaas ng 500 at nagpapanumbalik ng mana ng 250%. Nagnanakaw ito ng mana at health stats habang umaatake ng 3%, na ginagawang pinakaangkop ang item na ito para sa isang mage-type player.
Si Jieshan, na pinapanood ang lahat ng ito sa pamamagitan ng magic drone, ay hindi makapaniwala na ang kanyang mga sundalo ay pinahirapan at tinalo ng necromancer. Iniisip ni Jieshan na ang lahat ng impormasyon na kanilang nakalap ay hindi tama. Iniisip niya na baka may nagkalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya sa buong Korea para magmukha siyang tanga. Nangako siya sa Lord General of Heaven na siya ay mananalo dito, ngunit ang lahat ay nagkamali. Ang mga higanti ay hinahampas ang hanay ng mga pirata, at inutusan ng pirate unit leader ang kanyang mga tauhan na maghanda ng ice magic. Ang mga ice mages ay pinatigas ang kanilang mga katawan gamit ang kanilang mga ice spells. Tumalon sina Death Knight at Righty sa kanilang lokasyon dahil oras na para madumihan nila ang kanilang mga kamay. Pagkatapos makalapag, sinimulan nilang umatake sa mga pirata. Inutusan ni Jieshan ang kanyang mga tauhan na puntiryahin ang necromancer dahil lahat ng kanyang mga skeleton ay automatikong mamamatay pagkatapos siyang patayin. Ang mga pirata ay nakasuot ng parehong uniforme para sa isang kadahilanan, dahil nagbibigay ito sa kanila ng isang defensive synergy na nagpapataas sa lahat ng kanilang mga istatistika ng 2 puntos. Iniisip ng mga pirata na sa lahat ng kanilang mga stat bonus, matatalo nila ang necromancer. Nakita ng ilan sa kanila ang necromancer, at sinabihan nila ang kanilang mga kapwa-miyembro na salakayin siya ng sabay-sabay. Nagsimula silang sumugod kay Songwoo ng sabay-sabay dahil sa tingin nila ay kaya nilang matalo si Songwoo sa kanilang bilang. Ngunit madaling na-slash ni Songwoo ang karamihan sa kanila gamit ang kanyang Grim Reaper scythe. Naging kulay pula ang buong lugar sa dugo ng mga pirata na sumalakay sa kanya ng direkta. Ipinaalam sa kanila ni Songwoo na siya ay mas mahina kumpara sa karamihan ng kanyang mga skeleton, pero sa kanyang Grim Reaper mode, siya ay ganap na hindi mapipigilan. Sa Grim Reaper mode, kayang gamitin ni Songwoo ang kapangyarihan ng isang leech, na nagpapataas ng maximum na bilang ng kanyang mga skeleton ng 50 at nagpapataas ng lahat ng kanyang stats ng 10 puntos. Maaari rin niyang i-regenerate ang mga kalapit na nawasak na skeleton ng walang humpay na dami ng bilang ng mga unit sa kanyang partido. Si Songwoo ay hindi pa masyadong bihasa para sa paggamit ng scythe bilang isang sandata, ngunit pinapataas nito ang kanyang mga istatistika ng 10, na isang malaking tulong. Si Jieshan, na nanunood ng lahat ng ito sa livestream, ay nanginginig sa takot. Tinanong ni Jieshan si Kwon kung ini-stream niya ang lahat ng live, at ipinaalam sa kanya ni Kwon na ini-stream niya ang lahat na ini-broadcast sa screen sa kanyang laptop. Sinigawan siya ni Jieshan na itigil ang livestream na parang ina-advertise niya ang kanilang revolusyonaryong hukbo na winuwasak ni Songwoo. Sinabihan niya si Kwon na baguhin ang channel sa Base B, at ang kanilang mga drone ay nagsimulang magtungo sa Base B upang i-record kung ano ang nangyayari doon. Sinabi pa niya kay Kwon na kailangan nilang kunan ng ilang eksena para mapalakas ang moral ng kanilang mga sundalo. Ipinadala niya si Haerang upang mabawi ang Base B. Hindi kasing aktibo ni Hue si Haerang pagdating sa mga aktibidad, ngunit ibang kwento ito para sa mga labanang tulad nito. Ipinakita sa kanila ng drone ang live footage ng Base B, at mukhang pinuprotektahan ito ng isang solong babae. Si Kwon ay gumawa ng live commentary sa stream para mapalakas ang moral ng kanilang mga sundalo. Ipinaalam niya sa iba na si Haerang ay isang malakas na tao na kilala bilang Black Master, kaya ito ay magiging one-sided na labanan. Kasalukuyang may 100,000 Chinese ang nanunood sa stream na ito, kaya kailangan niyang i-highlight ang mga pinakasikat na eksena mula sa stream na ito. Nang mag-zoom pa siya ng kaunti, nalaman niya na ang lahat ng kanilang mga tauhan ay patay na sa labanan, at ang bangkay ni Haerang ay nakahandusay din doon. Biglang naramdaman ni Jisoo-yun ang presensya ng drone, at hinati niya ito sa 2 piraso gamit ang isang slash attack. Inutusan sila ni Jieshan na mabilis na ihinto ang stream na ito, dahil ito ay magpapawala lamang ng moral sa kanilang mga sundalo. Kasabay nito, halos dumedepensa pa rin ang mga pirata sa Base C. Iniisip nila na malapit na nilang matanggap ang buff mula sa Base B dahil nagpunta si Haerang doon para makuha ulit ito. Ang isa sa mga pirata na nanunood sa stream sa sitwasyon ng labanan ay nagpaalam sa iba pang mga pirata sa Base C, na ang kanilang pinakamalakas na manlalaban, si Haerang, ay kamamatay lamang. Ang mga sundalo ay nawawalan na ng moral sa mabilis ng ilang sandali. Ang buong larong ito ay inihanda nila dati pa, ngunit ngayon ay tila matatalo na sila. Hindi na kinaya ni Jieshan, at nagsimula siyang mag-isa patungo sa necromancer.
Sinimulan niyang patamaan ang lahat ng mga skeleton sa kanyang paraan sa tulong ng kanyang ice cannon. Hinahamon niya si Song-woo na lumabas para harapin siya bilang tunay na lalaki. Matapos mawasak ang ilang skeleton, nakita niya si Song-woo sa di kalayuan. Nagsisimula siyang maghanda ng isang cannon blast kay Song-woo nang hindi na sinasayang ang kanyang oras. Sa wakas, natamaan niya ng laser ng direkta si Song-woo, ngunit pagkaraan ng ilang oras, nalaman niyang hinarangan niya ang ice cannon gamit ang bone shield. Pero pakiramdam ni Jason ay hindi ito ganap na nakaharang, dahil may naririnig siyang tunog na nagmumula sa kanyang katawan. Patuloy na binobomba siya ni Jason ng ice blast cannon para maging isang ice sculpture. Lumitaw si Hanho mula sa likod ng isang halaman, at sinimulan niyang kutsain si Jason. Sumabog sa galit si Jason habang iniisip na itong si Hanho ang may pananagutan sa paghina ng kanyang military power sa simula pa lang. Inilihis niya ang kanyang mga pag-atake patungo kay Hanho, ngunit madaling naiwasan ni Hanho ang mga ito nang hindi gaanong pinapansin ang kanyang ice blast. Nawala sa hangin ang imahe ni Song-woo sa malayo, at lumabas siya sa likod mismo ni Jason, na sinasabi sa kanya na hindi siya dapat tumalikod sa kanyang kaaway. Sa sinabi nito, hinati siya ni Song-woo sa dalawa gamit ang kanyang side. Ipinaalam sa kanya ni Song-woo na hindi ito masakit, at dapat siyang ngumiti dahil nasa kamera siya ngayon. Iniisip ni Jason na inutusan niya si Kwon na huminto sa pag-stream, ngunit sinabi sa kanya ni Kwon na paumanhin dahil wala siyang ibang pagpipilian kundi i-stream ang lahat para sa kanilang Lord General of Heaven na nasa walkie-talkie ngayon. Sinabi ng kanilang Lord General of Heaven na tila nabigo si Jason, pero matigas pa rin ang ulo ni Jason, at sinabi niya na kaya pa rin niyang manalo kasama ang mga natitirang sundalo. Sinabi ng Lord General of Heaven na nakakahiya na nabigo si Jason, pero kontento na siya sa kanyang kasalukuyang sitwasyon dahil ito ay nagbigay daan sa kanya upang matutunan ang marami tungkol sa mga tunay na kakayahan ng necromancer at ng kanyang mga kasama. Kaya maaari itong tawaging isang laro, at pagkatapos ay inulit niya ang mga salita ni Jason, na palaging kayang palitan ang isang tao na tulad niya. Sapat na ang narinig ni Song-woo, kaya pinatay niya ang lahat ng mga pirata sa paligid niya. Sinabi ni Song-woo na ikinalulungkot niya na makialam sa kanilang usapan, ngunit oras na para tapusin ang laro. Sinabi pa niya sa Lord General of Heaven na kung sa tingin pa rin niya ay isang mahinang bansa ang Korea, ay maaari siyang personal na pumunta, dahil si Song-woo mismo ang magbibigay ng magandang bati sa kanya.